Hi mga kapanalig! Today is Shrove Tuesday, the day before Ash Wednesday. Samahan niyo akong saksihan ang sunog sala dito sa ating dambana. Ngayon po, it's 12:47 PM and hawak ko na ngayon yung dalawang luma namin palaspas from last year's Palm Sunday. And maganda sana na alisan na natin siya ng mga staplers. Ayun, may mga bakas pa siya ng staplers. Mamaya susunugin na to sa sunog sala. And mahirap na kasi pag naging abo siya bukas at ginamit sa Ash Wednesday, di ba baka makatusok or makasakit pa, lalo na kapag pinahid sa noo. So better na maging safe na lang po tayo. Kaya sa mga kapanaligs natin dyan out there sa mga susunod na taon, ugaliin po natin na ayan po yung mga ganitong decoration po na yung mga decoration po na ribbon sa kinakapitan po ng staplers, ugaliin po nating alisin na natin para di na tayo makasakit pa ng kapwa natin ngayong Lenten season. 4:53 PM, pumunta na ako sa dambana, bit-bit ang aming lumang palaspas. And by 5 PM, time check, it's 5 PM and kararating lamang natin sa dambana, dala-dala ko yung mga lumang palaspas and bumungad sa akin itong mga ready na siya para sunugin mamaya 6:30 PM. So, hintayin na lamang natin na sunugin ang mga palaspas mamaya. Dahil magkakaroon pa tayo ng banal na misa sa ganap na 5:30 PM. Ang banal na misa ay pinangunahan ni Reverendo Monsignor Narciso Sampana at Reverendo Padre Dennis Estrella. Ginugunita rin ang kapistahan ng banal na mukha ni Jesus. Ipinaalala ni Father Dennis sa homily niya na ngayong Lenten season, yung mga ipon sana natin ay wag lamang natin itabi, kung hindi, ibigay sa mga nagugutom. May mga kapwa kasi tayong buong taon ay Kwaresma dahil walang makain. Samantalang tayo, tuwing Kwaresma lang naman tayo nagpa-fasting. Halina tayo'y magkawang gawa. 6:17 PM pagkatapos ng banal na misa ay iginayak na mga palaspas at nagtungo ang lahat sa patio para sa gaganaping sunog sala. Ang sunog sala o ang rito ng pagsasaabo ng mga lumang palaspas ay ginagawa sa hapon o gabi bago ang Miyerkules ng Abo. Ang mga nasunog na palaspas na naging abo ang siyang gagamitin para sa mga banal na misa kinabukasan at ipapahid sa noo ng mga mananampalataya. Ito ang paalala na tayo mga tao ay alabok at sa alabok rin babalik. Sa pagkasunog ng mga palaspas at pag-akyat ng usok sa langit, pinag-aalab rin ng mga tao ang kanilang mga puso. Sinusunog at pinagsisisihan ang mga pagkakasala. Binubuksan ang puso para magpatawad at pinaglalaanan ng oras ang pananalangin at pag-aayuno. Nawa sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, alalahanin nating maikli ang oras sa daigdig. Ngunit palaging may binibigay na panahon ng Panginoon upang tayo'y bumalik sa kanyang piling sa pamamagitan ng pag-aayuno, pagkakawang gawa at pananalangin. Ngayon, tapos na ang rito ng pagsasaabo sa mga lumang palaspas. Nawa ay ihanda natin ating mga puso para sa Lenten season na magsisimula bukas, Ash Wednesday. Magdasal, mag-ayuno at magkawang gawa. Nawa ay pagpatuloy natin pagyamanin at pagyabungin pa ang ating debosyon, panata, tradisyon. Kita-kits mga kapanalig! And cleanse me from my